Yan kasing water delivery service, nagsimula yan 2009. Kasi nagkameron ng pabahay ang Caloocan City Government doon sa lugar namin. Ngayon, pagka nagbigay ka ng pabahay, wala yung tubig, walang ilaw. Nung nagpatayo ako ng deep well, maraming nagsabi sa akin, "Sir, baka naman pwedeng tulungan nyo kami, tulungan nyo makaproduce kami ng tubig." Hanggang sa nakipag-usap ako sa Maynilad na magkameron ng sariling bulb meter, yung pabahay ng gobyerno na yon. At the same time, makakatulong pa ang government ng Caloocan through me para matulungan sila. 7 years na tumatakbo Roxy. Simula sa 150 katao, sa ngayon, 2015, ang kliyente ng Roxy, 1,020. Ang Roxy ay hindi ko ginawa at hindi ko tinayo para sa pagpapayaman, kundi sa pagtulong. Almost 12 years ako presidente ng subdivision. May lalapit siya yun, nakamag-anak nung namatay. Pres, wala po kaming pampalibing. Baka naman pwede nyo kaming tulungan. Sabi ko, gusto ko magtayo ng punerarya para hindi na yung the same time, kikita ka din, makakatulong ka pa. Ang nangyari doon, wala na naman pera. Takbo ka na naman sa Upslay. Hanggang sa naipatayo ang nasabing punerarya. February 1, 2013, nung naitayo yan, 2014, nagkameron ng branch na naman yan. Malaki talaga na itulong ng Upslay sa business ko talaga. Unang-una, kung walang Upslay, wala ang Roxy, wala ang Tree Life Funeral, wala rin ang pagtulong sa kapwa-tao. Kung nakakatulong ako sa mga tao, ayun ay dahil sa Upslay. Circumstantial lang siguro to, no? But since si Mrs. nag-start sa isang maliit na tindahan na nagtitinda ng mga feeds, mga agricultural products, so sinamahan na rin niya ng pag-aalaga ng baboy. Napagkasundoan namin ni Mrs. na mag-loan sa Upslay worth 200,000 at nag-take the risk kami. Nagpagawa kami ng mga building, facilities para dito magsimula. At hindi kami nagkamali dahil doon nagsimula yung breakthrough namin na kung bakit nandito kami ngayon. So ngayon, I have 40 sow level. Meron akong 2 bulugan na baboy na umiikot. At every month ay nagpapaanak ako ng 5 hanggang 8 inahin. Kilalang kilala na yung aking piggery, not only in Nueva Ecija but in other parts of Central Luzon. So nagsimula ako sa pagmamanufacture ng hollow blocks. Tragedy comes unexpectedly, like yung pumutok, yung pinatubo. Akala ng iba, it's a tragedy na parang gunaw ng mundo, pero I considered it as an opportunity. Kasi yung lahar na itinapo ng bulkan, napakinabangan natin yon dahil according to a Japanese engineer, the texture is very fine, the materials is very fine. I designed a machine, a semi-mechanized hollow blocks machine that can produce big quantity, that I can increase production. So, ang Upslay ang nag-finance ng initial capex or capitalization ko. Kaya napakalaki ng pasasalamat ko sa Upslay dahil sa 20,000 pesos na nahiram ko doon sa Upslay, napalago ko ito into million in 1 year. From that business, lumago ako, I was able to put up Equator Oil Station. Nag-start po yung business ko after nung ma-hit kami ng Typhoon Pablo nung December 2012. After 3 months po, yung mga sili doon sa bukid, biglang nagsusulputan. Tapos yung mga farmers naman, kinuha nila yung mga sili. Nakita ko yun. Ano kaya ang pwede kong gawin dito sa sili na ito? Kasi sayang natatapon lang. Ito na yung opportunity ko na maraming sili. Why not gawin ko itong isang produkto na magugustuhan ng mga tao? Noon pong nag-conduct na ng training yung DTI, na-discover na yung sauce namin. Tapos nagkataon merong trade fair dito sa Manila.
pumatok yung produkto namin. May potential, may lucrative market pala itong sili na ito. Hanggang doon, regular na kami gumagawa ng chili sauce. May mga trade fair sa Davao, sa Ayala Malls, sa Gisano Mall. Sinasalihan namin yan. Minsan, merong mga lean months, pero karamihan naman sa 12 months, mga 9 months doon yung productive months talaga. Yung malasakit ko sa mga farmers na ayokong iwan, siguro yun ang driving force ko kung bakit ako nagpatuloy sa negosyo na ito. 35 to 40 chili farmers ang nagde-deliver sa akin ng raw chili every week. According to them, malaking tulong daw po ako sa kanila. Kasi pag wala daw bibili sa kanilang chili, wala daw po silang makakain. If you will not work on it, wala. So, kailangan paghirapan mo yan by all means. Kung may vision ka, nakapokus ka sa vision mo, and you have the skill to attain that, walang imposible. Tiyaga, pasensya, at ang higit sa lahat, huwag kang makakalipot sa Panginoon Diyos. Yung hog raising business is not an instant money maker, no? Hindi yung instantly yayaman ka, no? It is through hard work talaga. Ako po lubos ang nagpapasalamat sa Upsly. Nung nag-aaral ako ng college, pag mayroong tight sa budget, si Papa pumupunta ng Upsly, sumasama ako niyan. Kaya nakatatak na sa isip ko yung Upsly na talagang tumutulong. Hanggang ngayon doon pa rin ako nakasandal sa Upsly pag may kailangan ako. Doon ko na-realize na kung saan pala ako, naroon din pala yung Upsly.